Ito mukhang puno tong truck na to. Normally pagka ganito guys, una ko na eh, kapag may chance naman na ano, overtaken ko na yan. And sila rin naman, aware naman sila, mabagal sila. So sasabayan na lang, like tawag dito, pauunahin ka nila. Alam nila, like basta sila, alam nilang mabagal sila. So ano, babagal lang sila. So ako, ang habit ko dyan, kung may chance naman na maunahan ko na siya, hindi ko na siya bubuntutan. Kasi alam ko mabibitin ako kapag binuntutan ko siya dahil eventually, ayun, siya na mismo yung nagsabi. Kasi pagka umabot yun dito sa patarik, sobrang bagal yan kasi kargado yan. Sobrang bagal yan kasi kargado yun sa paakyat. Siya na yung sumenyas eh. Bubuntutan sana natin eh. Pero yun, napapansin nyo, dun sa tarik lang na yun, nasa 1K lang ata yung ano. Okay, so marami nagre-request guys na tigdagan din natin ng ng gauge cluster na camera para makita yung galaw ng para makita yung galaw ng RPM. Sa movement ng RPM ko, hindi siya masyadong hindi siya na-over-rev dahil dun sa ginagawa ko na pagtatap lang ng gasolina. Accurate ko siyang na control.
pedal cam and gauge cluster. So makikita nyo kung paano yung ganda kung may traffic din, para makita nyo din yung galaw natin sa mga clutch control ganyan. Siguro traffic ngayon kasi Sunday ngayon so matagal ako hindi nakapag-upload guys kasi hindi rin ako nakalabas hindi rin ako masyadong nakalabas nitong week. So wala masyadong ganap. Tapos yun guys, I know na lagi nyo nakikita yung Montero. Ito, nakikita nyo yung mga so nakakatulong to, especially sa mga Montero owners. Pero eventually, nagpaplano rin ako if ever na in the future yung mag-review rin tayo ng ibang mga sasakyan. Like for example, ang pinaka notorious topic ng mga Pilipino is is Vios kahit sa mga FB page ganyan makikita nyo laging tinatanong ang Vios kung kaya ba ng Vios sa sa Baguio mga ganyan. So yun, so kung sayang lang kasi sana ginawa ko na dati yung pagkaganito. Tapos sa bagay kasi nung hawak ko pa yung Vios, wala rin naman talaga akong wala akong magagamit pang video ng parang mga ganito pang POV lang, isa lang yung POV ko. Pero yun 3 years ko rin ginamit yung Vios ko dito doon. Nakikita nyo siya 2014 na Vios 1.3 yan na base model. So pinaka base model pa yan, J-variant. Siya yung top of the line. Pinaka top of the line ng Vios is ang alam ko 1.5 So pag 1.5 wala kang problema sa sa mga uphills kahit sobrang tatarik Pero if you're asking, kaya ba ng Vios manual sa sa Baguio? Kaya yan. Sa mga normal or common places dito sa Baguio, like yung sa mga common places, mga papuntang SM, papuntang papuntang Botanical, yung mga pasyalan ganyan. Tapos pag yung aakyat kayo via Marcos Highway, Quezon Road, Asin Road or Nagilian Road, ganyan, kaya ng Vios yan. Nagkakatalo na lang talaga sa kasi dito sa Baguio guys kumbaga very yung term prominent ba yun? Pero marami kang may encounter dito sa Baguio na sobrang tatarik na kalsada. So kunwari feeling mo mataas na yung pa-curve ngayon na paakyat bago mag Lion's Head. Kung feeling mo yung part na yun matarik na, hindi, maraming mas matataas pa na lugar dito sa Baguio. For example, yung pinapakita ko sa inyo sa ibang mga POV ko, yung Quirino Hill. So yan, isa rin yan sa matataas na or matitirik na daan. So kunwari so sa akin feeling ko mataas na yun, pero hindi ko alam, meron pa palang mas matataas pa. So walang katapusan yung mga tarik na kalsada dito sa Baguio kaya yun, meron lang mga specific na places na talagang dun matetest yung Vios, especially pag kargado kayo, like kompleto yung karga nyo, buo puno yung sakay mo, tapos may mga gamit pa sa trunk, ganyan. Tapos napadpad kayo sa talagang matatarik na lugar, dun yung mararamdaman na hirap na yung Vios Pero yung like I said, sa mga normal places dito around Baguio, walang problema. Like for normal daily use, walang problema. Tapos
ano ba yung mga naging ano ko, ano ba yung mga diskarte ko, or ano ba yung ginagawa ko dun sa videos ko para hindi ako yung nabibitin, yung mga ano. So pagka ganun, kumari like sa Quirino Hill, ganyan, mine-maintain ko yung momentum ng videos. Like merong certain RPM na mine-maintain ko kahit na mabagal lang ako paakyat. Basta ang mahalaga dyan is ma-maintain ko yung buwelo ng videos hanggang sa makaawan ako. Yun lang naman yung goal ko, yun yung ginagawa ko. So yun yung diskarte ko. So kunwari, let's say merong kasunod na sasakyan. So medyo babagalan ko yung paangat. Pag alam ko ng paangat ako, medyo babagalan ko para mauna muna yung yung nasa unahan ko. Then pagka nakita ko na meron na kaming space na siya tuloy-tuloy pa rin, then saka yun, may buwelo na ako. Tapos pag may buwelo na yung videos, dun na ako dun ko na i-maintain yung RPM ko hanggang sa makaangat ako. Sa pagdadrive ko ng videos, as much as possible, ganun yung ginagawa ko. Minamaximize ko yung chance ko na ma-maintain ko yung RPM ng videos na tuloy-tuloy yung pag-akyat na. Kasi kung may buwelo, walang problema sa videos eh. Yung mga matataas or matatarik na kalsada, tas kargado kayo. Pero magkakatalo na lang kapag ka dun sa matarik na lugar na yun, eh, biglang nabitin ka. So mangyayari lang naman yun kapag yung talagang sobrang traffic, mabagal yung flow. So syempre di mo pwedeng gawin yung sinasabi ko na paunahin mo muna yung kasi traffic na may mga nakabuntod sa'yo sa likod. Tapos at the same time meron din nasa unahan mo na ganun din, mabagal din yung flow nila. So pagka ganun, hindi natin may iwasan, mabibitin talaga tayo. Pero sa mga times na alam mo namang maluwag, ganun na lang gawin mo kapag ka maluwag naman. Para at least na nababawasan mo rin yung chances mo na mag-clutch control na yung nabibitin yung videos. Tuloy-tuloy lang yung takbo mo. Pero what if biyahe ka ng makabiyahe ka, paakyat ka ng Quezon, paakyat ka ng Marcos, ganyan, tas traffic, di mo maiiwasan yun minsan. So ang diskarte ko naman dun sa mga ganun, pag sobrang traffic, hindi ako nakikipag bumper to bumper kasi kung makikipag bumper to bumper ako niyan, timpla ako ng clutch. So minimal movement lang lagi yung ginagawa ko sa videos ko nun. So pagka nakaarangkada na, then konting gap, tapos papaandarin ko rin yung videos, and then may-maintain ko lang kung ano yung pinakamabagal na kaya ng videos na basta tuloy-tuloy lang yung takbo paakyat. Doon lang, may-maintain ko lang sa ganun. Ganun yung diskarte ko para hindi ako control ng clutch, hindi ako timpla ng clutch. Marami nagtatanong na, kumusta feeling ng nagdadrive ng barefoot? So sa akin wala namang problema, kasi napagdaanan ko naman yun. Sa videos ko nag-barefoot ako nun. Bago ako masanay sa magsuot ng iba-ibang like tsinelas, sapatos, mas prefer ko dati mag barefoot So sanay naman ako, wala namang problema sa akin.
Pero if like syempre if kunwari pag talagang daily ganyan, so mas pipiliin ko na yung may sapatos na may tsinelas na rin yun. Hindi na ako tanggal alis, special pag nakasapatos. Hindi na ako tanggal ng sapatos. Hindi na rin ako kabit ng sapatos pagka lalabas. So, sa tsinelas naman, nasanay na lang din kasi ako na mag-drive na ng tsinelas. Makikita nyo naman dun sa mga makikita nyo dun sa mga previous na videos natin. Chinelas ako na nagdadrive. Maganda lang yung barefoot kasi totally walang sagabal eh. Tapos yun, feel na feel mo yung pedal. Pero meron din naman mga nasusuot. Like for example dun sa previous video ko yung leather, manipis lang yung sole nun eh. Kaya damang-dama ko pa rin yung pedals ko nun eh. Parang feeling ko, parang yun nga yung parang yun yung pinaka so far favorite kong suotin eh, yung leather na yun eh. Kasi hindi naman tayo palagi nag-formal, so hindi ko rin siya masusuot. Pero yun, yung mga or siguro yung mga running shoes ganyan. Meron yung mga sapatos na tawag mo dito, maninipis naman yung sole eh. So for the purpose na maramdaman mo lang yung pedals, okay na rin. Kasi dun sa Nike ko, totally hindi ko maramdaman yung pedals. Kumbaga parang nansyahan na lang, nasanay na lang ako. Hindi naman problema sa akin. Hindi naman yung tipong hindi ko naman nafe-feel na parang hindi komportable sa akin. So okay lang. Approaching ka sa patag, tapos bigla kang approaching sa uphill. So kung nag-i-slow down naman ako dun sa patag, like pabagal ako dun, ginagawa ko na, inaano ko na tawag dito, nililipat ko na yung gear ko sa lower gear para tuloy-tuloy na lang yung flow ko paakyat, kesa yung parang in the middle of that is saka lang ako lilipat. So medyo kailangan ko mag-control doon. Mga ganong bang habits na ginagawa ko para lang maiwasan kong clutch control sa uphills. So inaagapan ko na agad pag may chance lang naman, situational din naman siya. Ganun guys, if ever na mga hindi kayo sanay sa uphills, so hopefully makatulong yung video na to and yung tutorial din natin para mag-improve kayo, masanay kayo sa uphill. Kasi ako, ang purpose ko lang naman, ang goal ko is makatulong din ako sa community ng mga manual users. Lalo syempre hindi naman lahat sanay sa uphill driving. Halos karamihan puro patag lang, especially sa Manila area, di ba? Puro patag lang yung dinadaanan ng mga tao doon. So ako, bilang dito, taga Baguio, pinapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa, yung mga pwede kong i-share ganyan. Para at least hindi nag-aalangan yung mga baguhan sa atin, yung mga hindi sanay sa uphill sa atin na umakyat sa Baguio or umakyat sa mga matataas na lugar tapos nakamanual sila. Mas maganda na lalo yung mga aspiring na manual users, ang mga gusto mag-manual,
mga ganyan, ina-encourage natin na sige, mag-manual sila. Kasi eventually guys, hindi nyo alam like, sa panahon natin ngayon, maraming nag-o-opt-in sa Matic kasi mas convenient naman talaga, like, practicality wise, mas convenient ang Matic para sa lahat, no? And especially sa mga beginner, kaya yun yung pinipili nila. Magmamatic na lang ako, ganito. Kasi so eventually, lalo sa yung mga BYD ngayon, electric cars, so puro matic na yan, wala nang manual. Hindi natin masabi, baka 5 years from now or sa mga next generation, totally i-phase out na yung unti-unti nang i-phase out yung mga manual cars, ganun, diba? So tulungan tayo, tulungan natin yung community ng mga manual users and yung mga aspiring na manual users. Paano natin sa kanila na kaya naman ng manual, tolerable naman ng manual, kahit pa sabihin mong traffic. Tsaka ngayon yung mga modelong sasakyan naman na manual, kadalasan equipped na siya ng hill start assist, so medyo mas mapapadali yun sa part ng mga beginner. Mas mainam, diba? Mas nakakatulong yun sa mga baguhan. I don't consider myself naman as an expert driver. Hindi ko kina-consider yung sarili ko expert. Hindi rin ako veterano, not to that level. More of like masasabi ko is experienced driver ako kasi matagal na ako nagda-drive dito sa Baguio, and ever since nagsimula ako mag-drive, manual na talaga. So marami na akong napagdaanan, marami na akong mga kapalpakan, marami na akong natutunan or mga lesson learned ko, mga sitwasyon, ganyan. Tapos ngayon, i-sinishare ko sa inyo kung ano yung mga best practice ko, ano yung mga diskarte ko sa uphill driving dito sa Baguio. Kino-consider kung talagang mga veterano, yan yung mga sobrang tatagal na talaga nagdadrive, like 20 years or more. Tapos tipong hindi lang sasakyan ang dinadrive nila, hindi lang ganito, mga nagdadrive din ng jeep, ng van, ng truck, taxi, ganyan. Yan yung mga talagang veterano na sanay na sila, tipong kahit anong sasakyan hawakan nila okay lang. Ako hindi naman ako yung tipong ganun na kung ano-anong sasakyan na hawakan ko Kaya hindi ko ina-consider yung sarili ko na ganun. Kaya sinasabi ko rin na kapag merong mga nanonood na viewers natin na taga Baguio, especially yan sa mga jeepney drivers natin, truck drivers, mga taxi drivers na talagang batak na sa pagdadrive dito sa Baguio. So share nyo lang yung feel free to share your tips, mga diskarte nyo sa uphills, ano yung ginagawa nyo, ano yung nakasanayan nyo, ano yung mga tips nyo para sa mga baguhan natin na drivers, para sa mga hindi sanay mag-drive. Para magtulungan tayo, para makatulong tayo sa community ng lahat ng mga manual users. Tapos meron nga palang nag-request about sa tansyahan, like tansyahan ng paano matatansya yung sasakyan. Iba-iba kasi ang sa internet, pag mapapansin nyo, may mga tinuturong reference points sa internet, like kung ano yung dapat mong tingnan
tingnan para alam mo or aware ka na ibig sabihin nun, oh shit, kakaugas ng sasakyan. Nakikita ko na nagtatalsikan yung dumi sa gilid ng saklap. Wala tuloy ako sa sinasabi ko. Wala na, nalimutan ko na yun sinasabi ko. Nakita ko tumatalsik yung tubig sa ano, yung napadaan ako sa basa. Tumatalsik yung tubig pataas. Ito mukhang puno tong truck na to. Normally pagka ganito guys, una ko na kapag may chance naman na ano, overtaken ko na yan. And sila rin naman, aware naman sila, mabagal sila. So sasabayan na lang, like tawag dito, pauunahin ka nila. Alam nila, like basta sila, alam nilang mabagal sila. So babagal lang sila. So ako, ang habit ko dyan, kung may chance naman na maunahan ko na siya, hindi ko na siya bubuntutan. Kasi alam ko mabibitin ako kapag binuntutan ko siya dahil eventually, ayun, siya na mismo yung nagsabi. Kasi pagka umabot yun dito sa patarik, sobrang bagal yan kasi kargado yan. Sobrang bagal yan kasi kargado yun sa paakyat. Siya na yung sumenyas eh. Bubuntutan sana natin eh. Pero yun, napapansin nyo, dun sa tarik lang na yun, nasa 1K lang ata yung ano, nasa 1K lang ata. Nasa 1K lang yung RPM ko dun. Naka-maintain lang ako sa dun. Umiilaw yung traction control ko. Kanina nung bakit ako dun, nag-skid siya eh, kaya parang nawalan ng momentum yung ano, sasakyan. Kaya kinailangan ko magtimpla agad ng mabilisan, kung mapapansin nyo. Tapos kanina, ayun, kita nyo, hinataw ko na siya ng ano, up to 3,000 RPM, up to going to second gear. Kasi maluwag naman. Pero usually sa mga ganung akyatan, ano lang, chill lang, pinapaakyat ko lang siya, maintain lang, 1K, 1.5, ganyan. Kahit sa Vios ko nun, ganun lang, chill lang, hindi ko na siya pinapaiyak kapag paakyat ako, hindi ko na siya inaan. Mahalaga lang dito kapag nasa Baguio ka is makaahon ka, makarating ka sa patag na ano, pagka may paakyat. Ang goal mo lang naman dyan, makaahon ka dun sa tarik na yun. If traffic naman, hindi yun, ganun lang, maintain nyo lang din kung ano yung pinakakaya ng sasakyan nyo na paangat kayo. Maintain nyo lang para at least medyo sumasabay kayo sa flow ng mga nasa harap nyo, especially pag mga mababagal yan na sasakyan. Diesel or dito di ko sure sa ibang diesel ano, pero dito sa Montero 3,000 enough na yun kapag kayo sobrang tarik. 3,000 RPM enough na yun na mag-shift kayo to second gear. Usually kakayanin na naman na yun. Kasi basically ang nangyayari kasi nun, sa range ng 2.5 pataas kasi nare-reach mo na, ay hindi, mali pala, may sabi na ako
Pero yun, in my experience, sa 3k RPM paakyat ka, tapos switch ka to second gear, kaya naman na ng ano. Tapos yun, medyo pag second gear ka, kailangan ma-maintain mo siya 1.5 and up, kasi pagka bumagsak siya sa 1.5 naman, obligado mag-ano ka, babalik ka sa primera. Ganun. So mas mainam na ano, hindi naman tayo nagmamadali, stay na lang sa primera para masaya. Para walang problema. Sayang pa na kung kunwari bigla ka mabitin sa segunda, kailangan mo primera. Sayang pa yung ititimpla mo na ano sayang pa yung magtitimpla ka ng ano dun ng clutch mas mainam, maintain mo na lang. Okay guys, so yun lang, one way trip natin to Quirino. Hopefully that helps. Thank you guys for tuning in. So if gusto nyo pa makita ng mga videos na to, and like I said earlier, may plano rin ako na mag-review ng ibang mga sasakyan. So kung interesado kayo sa mga ganon, and tapos isa kayo sa mga like parang beginner or hindi sanay sa uphills, thanks! Love you!